Hi guys, good afternoon. So, gagawa tayo ngayon na knockout lever pin. So, yun. So, ipapakita ko sa inyo yung program. So, ito yung program guys. Pakikita ko sa inyo. So, ang material niya is carbon steel. So, diameter is 40.5. Length is 160. So, bakit may M-code? So, M-code is para yan sa ano? Itong 841 is para sa tail stock. Yan, may tail stock kasi ginagamit. Yan. Tail stock. Yan. Then, bar out. Yan. Naka-highlight sa blue. Then, thread. Ito. Thread out. Then, groove. So, yung groove is partial lang. Partial lang muna kasi naka 28.5 pa yan. So, WPC shape para sa mga gagamitin nating milling process. Yun. So, shape natin yung center to top na ano. So, WPC shape. So, since 19.05 lang yung maximum diameter natin dito, itong part. So, divide 2. Kaya naging 19.05. Then, index 90 ay yung B. So, ganyan. Naka 90 yung angle ng B. Kasi 0. Then, first milling is line left, deep. So, hindi na ako na-graphing kasi 4mm naman yung kain. Tapos, carbon steel. Okay lang man. Okay lang din yung ano. So, finishing na ako. Nag-directan ako ng finishing. So, ito. Then, index. Third position ng Z. Nag-negative 50 ako para hindi na uwi. Hindi na babalik sa 0 position. So, yung angle is same, 90. Angle C is 180. Ito pala yung itong C. So, first, pag ganyan, is 0 yung position. So, ni-reverse ko para sa kabila naman makakain. Ni-reverse ko ng 180 yung slot sa may taas. Ito. Dito. So, pag 0 ito, yung kabila, 180. So, then, same process. Line left. Yun. Then, WPC shape. Binalik ko sa 0 kasi tapos na nag-milling. No? Then, drop out. Ito yung M-code sa pangalawa. Itong 9, colon stop. M-code 9. M9. Colon stop. M200, 205. Turning stop. Then 8431 is aatras yung tail stock. Yung tail stock aatras yun ng 50 mm from the facing of the material. Sa facing na material.
So, ipakita ko sa inyo mamaya kung paano ito gumalaw. Ito. So, tingnan nyo guys. So, ito na siya guys. So, after nito, thread dito. Tapos, may slot dito. Ayaw kong focus na camera. So, ito pala yung tailstock. So, yun. Proceed tayo. After nyan is threading. So, ipapakita ko lang sa inyo tong iba na ano. Kung paano yung zero position. Ito yung zero position ng machine. Yan, yan. Ito ang parrot. Ito yung zero position niya. Yung angle B niya is naka 90. Pag ganon yan siya is naka 0. Yan. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano at saka bakit ako naglagay ng ano, naglagay ng negative 350 350. Mag-trade na yan. So dito papakita ko sa inyo sa program. So dito sa WPC shift din index 0 pa yan lahat. So 0 0 0. Yung naka 90 is angle B. Din ito yung C. And the next milling process ko is in-index ko siya, inikot ko siya in 180. Yung C. Yung B, syempre kay milling process yun, naka-angle 90 pa rin. At saka itong turn position ng Z, negative 50. So ito yung gusto ko ipakita sa inyo. Itong negative 350 from the turn position ng Z. At saka itong naka-program na M-code. M-code is M9 is stop yung coolant. Then 205 stop yung turning ng chuck, stop yun. Then M48 atras yun bigla yung ng 50 mm from the facing yung tailstock natin. So yun yung gusto ko ipakita sa inyo, itong M-code, kung paano ko yan nakuha. So hintayin nyo lang, wait, then going na. So ulitin ko ano,
this position is zero position ng Z. So, yan. So, milling process na kasi. So, may thread na yan. Naka-thread na yan. Ito yung zero position. Yan, yung B. Naka-zero position. Ito yung This is manual operation at 1,000 tons and needed. So ito na yon. Aakyat na yan siya. So papakita ko ulit sa inyo. This is manual operation at 1,000 tons and needed. Yung program na to. Ito. From DAPA, so dapat naka zero position siya. Yung Z. So nilagyan ko siya ng negative 350 from 0 to negative 350 para hindi na siya uwi doon sa zero position. Ipakita ko sa inyo. Yun, hanggang dyan lang yan siya. At saka babalik yun kagad. Hindi siya nakarating ng zero position. This is manual operation at So, diba? 1,000 tons and 350. Yun, hanggang doon lang yun siya. Hindi siya babalik talaga sa zero position ng ano. Then, yung angle C ko is nag-rotate to 180. Yun, ito yung kanina, yung naka-zero position. Tapos na, nakuha na ng flatness. Then, ngayon, sa taas naman, naka-degree 180 yung chuck. Yan, ito to yung dapat kanina. Yan, babalik siya ng zero position bago siya atras. Saka babalik. Then grooving. This is manual So, operation ipapakita ko sa inyo yan. and needed. Dito. After niya mag-groove, hanggang 4 mm para hindi maputol, aim code yung kasunod. So, after niya mag-groove, akyat din siya ng hanggang sa 38.1. Then, mag-stop yung coolant, mag-stop yung turning, aatras yung tailstock. So, yun, ipakita ko sa inyo yan. Kung paano nangyari.
Sabi niya, yan. First niyan is aakyat yan ng 38.1 mm. Then stop yung coolant, stop yung at saka atras na din yung before siya uuwi ng zero position. Yun. So ito yung nakaprogram sa kanya. Yan, aim code 9, aim 1, next, aim 2, aim 3. So pag i-edit yung 9, aim 9 is flat call off. Then itong aim 2 natin is turning stop. Then ito is yung tail stock, yung pag-atras ng tail stock. Hanggang ganyan lang kalayo. Kasi pag kung inilagay mo doon aim aim 232, babalik yan ng hanggang doon sa sa likod, yung zero niya babalik siya. So aim 841 lang, 43 para hanggang dito lang. So from dito hanggang dito 50 mm yung inatras niya, nag-atras yan 50 mm. So ito na pala yung finish item. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like and share. And thank you mga koys.